Sa aklat ng pahayag, binanggit ang isang misteryosong aklat na may 7 selyo. Isa-isa itong bubuksan ng kordero ng Diyos at bawat pagbubukas ay may kasamang makapangyarihang pangyayari. Ano nga ba ang kahulugan ng 7 selyo? Kailan ito magaganap? At ano ang dapat nating gawin bilang mga mananampalataya? Tuklasin natin ang sagot sa video na ito. Bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang bell button para manatili kang updated sa aming mga bagong video tungkol sa pananampalataya at mga propesiya ng Biblia. Maraming salamat sa inyong suporta. Ang 7 selyo ay matatagpuan sa Aklat ng Pahayag, Kabanata 5 hanggang 8. Sa pangitain ni San Juan, nakita niya ang isang aklat na may 7 tatak na hawak ng Diyos. Walang sino man ang makakapagbukas nito maliban sa kordero ng Diyos, si Hesukristo. Bawat selyo ay naglalaman ng isang makapangyarihang pangyayari na may epekto sa mundo. Ang ilan ay nauugnay sa digmaan, taggutom at sakuna, habang ang iba ay tumutukoy sa espiritual na labanan at paghuhukom. Ang unang 4 na selyo ay kilala bilang 4 na mga ngabayo ng pahayag na sumisimbolo sa iba't ibang aspeto ng kaguluhan at pagkawasak. Ang ika-5 selyo ay nagpapakita ng mga martir na humihingi ng hustisya, habang ang ika-6 na selyo ay nagdadala ng matinding lindol at pagbabago sa langit. Ang ika-7 selyo ay nagbubukas ng 7 trompeta na hudyat ng mas matinding hatol ng Diyos. Ngunit ano ang mas malalim na kahulugan ng mga selyong ito? Ang mga ito ba ay literal na pangyayari o may mas espiritual na mensahe? Upang maunawaan ito, kailangan nating pag-aralan isa-isa ang bawat selyo at kung paano ito nauugnay sa kasalukuyang panahon. Ang unang 4 na selyo ay kilala bilang 4 na mga ngabayo ng pahayag. Bawat isa ay kumakatawan sa isang mahalagang pangyayari na magaganap sa mundo. Ang unang selyo ay ang puti na kabayo na madalas iugnay sa pananakop at pandaraya. Ang nakasakay dito ay may korona at pusog at siya ay lumabas upang manakop. Maraming interpretasyon dito. Ang iba ay naniniwala na ito ay sumisimbolo kay Kristo, samantalang ang iba ay nagsasabing ito ay isang huwad na propeta na magdadala ng panlilinlang. Ang ika-2 selyo ay ang pulang kabayo na sumisimbolo sa digmaan. Ang nakasakay dito ay may dalang tabak at binigyan siya ng kapangyarihang alisin ang kapayapaan sa mundo. Ito ay maaaring tumukoy sa pandaigdigang alitan at matitinding labanan sa hinaharap. Ang ika-3 selyo ay ang itim na kabayo na may dalang timbangan. Ito ay isang malinaw na simbolo ng taggutom at krisis pang-ekonomiya. Sa pahayag 6.56, sinasabing tataas ang halaga ng pagkain na magdudulot ng matinding kahirapan sa maraming tao. Ang ika-4 na selyo ay ang maputlang kabayo na sumisimbolo sa kamatayan. Ang nakasakay dito ay may kapangyarihang patayin ang ika-4 na bahagi ng mundo sa pamamagitan ng digmaan, gutom, sakit at mababangis na hayop. Sa kabuuan, ang 4 na mga ngabayo ay nagpapakita ng matinding pagsubok na darating sa mundo bago ang katapusan ng panahon. Ngunit ano ang mangyayari pagkatapos ng 4 na selyo? Ano ang mga susunod na hatol ng Diyos? Ang natitirang 3 selyo ay naglalaman ng higit pang makahulugang pangyayari na magaganap bago ang huling paghuhukom.
Ang ikalimang selyo ay nagpapakita ng mga kaluluwa ng mga martir na nasa ilalim ng dambana ng Diyos. Sila ay humihingi ng hustisya para sa kanilang dugo na dumanak dahil sa kanilang pananampalataya. Ipinapakita nito na ang mga nagdusa para kay Kristo ay hindi kinalimutan ng Diyos at darating ang araw ng kanilang gantimpala. Ang ika-6 na selyo ay nagdadala ng isang napakalaking lindol, nagdidilim ang araw at nagiging dugo ang buwan. Ang mga bituin ay nalalaglag mula sa langit at ang mga hari ng mundo ay natatakot sa puot ng Diyos. Ito ay isang malakas na pahayag ng kanyang darating na paghuhukom sa mga hindi nananampalataya. Sa puntong ito, ang mundo ay niyayanig sa matinding kaguluhan. Ang mga tao ay nagtatanong, sino ang makakaligtas sa araw ng puot ng Diyos? Ang ika-7 selyo ay natatangi sa lahat sapagkat sa pagbukas nito, nagkaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng kalahating oras. Ayon sa pahayag 8:1, ang katahimikan na ito ay isang makahulugang paghinto bago ang susunod na serye ng mga paghuhukom, ang 7 trumpeta. Sa pagitan ng 6 at ika-7 selyo, may ginagawang mahalagang hakbang ang Diyos. Ang pagselyo sa mga hinirang, 140,000 mula sa 12 tribo ng Israel. Ipinapakita nito na kahit sa gitna ng paghatol, ang Diyos ay may awa at inililigtas ang kanyang mga tapat na tagasunod. Ang ika-7 selyo ay nagdadala ng isang mahalagang mensahe. Ang Diyos ay may plano at ito ay nagaganap ayon sa kanyang takdang panahon. Ngunit paano natin dapat tignan ang propesyang ito sa ating buhay ngayon? Ang 7 selyo ay hindi lamang isang serye ng mga pangyayaring magaganap sa hinaharap, kundi isang paalala sa atin na ang Diyos ay may kontrol sa lahat ng bagay. Una, ipinapakita ng 7 selyo na may hustisya sa Diyos. Ang mga nagdusa para sa pananampalataya ay makakamit ang kanilang gantimpala at ang kasamaan ay hindi magwawagi magpakailanman. Pangalawa, ito ay isang paalala sa atin na huwag magtiwala sa kayamanan o kapangyarihan ng mundo. Ang lahat ng bagay sa mundong ito ay lilipas, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Pangatlo, ang mga pagsubok at trahedya sa mundo ay hindi nangangahulugang iniwan na tayo ng Diyos. Sa halip, ito ay mga paalala na dapat tayong kumapit sa Kanya at patuloy na lumago sa pananampalataya. Pang-apat, sa kabila ng mga hatol at paghihirap na inilalarawan ng 7 selyo, may pag-asa sa mga nananatiling tapat sa Diyos. Ang kanyang awa ay laging naroon para sa mga nagtitiwala sa Kanya. Sa huli, ito ay isang paalala na si Jesus, ang kordero ng Diyos, ang may kapangyarihang buksan ang mga selyo. Siya lamang ang ating pag-asa at ating kaligtasan sa gitna ng anumang pagsubok. Ang 7 selyo ay isang malalim at makahulugang bahagi ng Biblia. Ito ay isang paalala na bagamat may darating na paghuhukom, ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako sa mga sumasampalataya sa Kanya. Sa ating panahon ngayon, tayo ay tinatawag upang patatagin ang ating pananampalataya, mamuhay ayon sa Kanyang salita at manatili sa liwanag ng Kanyang biyaya. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat at pagpalain kayo ng Diyos.